Hallelujah, Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, kami ang Diyos, ay mga puso nagpapasalamat sa iyo. Sa araw na ito, Diyos, sa araw ng aming pagsamba sa iyo. Kasabay po namin ang sumasamba, mga kapatid namin, sa kanilang mga tahanan, sa ibang bansa, sa bansang Pilipinas. Sa aming pagsamba, marami kang gagawin para sa aming buhay. Panginoon, sa oras na ito, hiningi namin muli ang paglilinis ng aming buong buhay, ang aming isip, ang aming puso, upang kami ay malayang makatawag sa iyo ng Abba, Father, malayang makahingi ng aming maibigan. Panginoon, sa grasya ng aming pananampalataya, inakin namin, kami, O Diyos, ang iyong pinalaya at pinatawad. Kaya hinihingi namin, O Diyos, una po sa unawa sa iyong mga salita. Turuan mo kaming unawain, higit sa lahat, ang maisabuhay ang bawat salitang aming pakikinggan. Ngayon pa lamang, Ama, nagpapasalamat kami sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and Amen. Sa pong pinagpalang umaga po, pinagpalang tanghalian po sa inyo lahat ng mga nakikinig dyan sa inyong mga tahanan, sa Plat, at sa ibang bansa, maging sa Pilipinas. Isa pong pinagpalang tanghalian po sa inyo lahat. At sa mga kung saan makidako ng bansang ito o ibang bansa, kayo rin po ay pinagpalang ng ating dakilang Yahweh Shaddai. Ito po ang Tuesday live broadcast dito po sa Tinhao, Hong Kong chapter. Kaya inanyayahan namin kayo na kung kayo ay may Biblia, inyo pong buksan ang inyong mga Biblia dyan sa inyong tahanan sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 6 verses 7 to 15. At ito po ang sinasabi po. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. At akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagat alam na ng inyong amang ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng iyong ama. Kapatid ko, minamahal ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng mabuting balita. At sa oras nito muli, binabati ko namin kayo ng isang pinagpalang tanghalian po sa inyo lahat. At sa ibang bansa, maaaring gabi, maaaring araw po sa bansang Pilipinas, isa pong pinagpalang pakikinig at panonood ng live broadcast na ito. At ito po patungkol sa pananalangin. Siyempre po, lagi natin tanong sa ating sarili, paano ba tayo pagpapalain ng Diyos? Hindi naman po tayo basta hihingi sa Diyos na hindi tayo dadaan sa sinasabing panalangin. So mahalaga, pag-aaralan natin ngayon ang patungkol sa paano tayo manalangin, kung ano ang ating panalangin. So bago natin banggitin ang mga bagay-bagay, may isa pa akong alam na natutunan ko pong konti, na ang pananalangin ay pwede kang manalangin in words, in thoughts, pati sa pag-awit, pagsamba natin sa Panginoon. Isa pong paraan to ng pananalangin. Tingnan mo natin ang ibig sabihin ng prayer. Sabi ko dito, ang prayer ay an address such as petition to God, or God in word or thought. So, petition, ang panalangin ay ina-address natin sa Diyos, hinihingi natin sa Diyos ang mga bagay sa pamagitan po ng salita o sa isip, sapagkat ang utak natin ay nababasa ng Diyos yan.
Paano ba tayo gumamit ng isip lang sa pananalangin? Of course, pag may mga kailangan tayong dumulog sa Panginoon, siyempre po, ang gagawin natin ay sa isip lang. Sa isip tayo magpe-pray. Kasi pag hindi natin gagawin natin na inwards, na nasa palengke tayo, nasa MTR tayo, mapagkakamalan po tayo, alam mo na. So, kaya kinakailangan, yung gamit yan ay sa pamagitan po ng isip lang. Yung inwards naman, ginagawa natin yan sa tinatawag na communion prayer. Sa simbahan, yung sama-sama natin panalangin. That is communion prayer. Na inwards po yan. At pwede rin po inwards na iusal mo pag nasa kwarto ka para maganda yan. Huwag po kayong magpipray na inwards pag nasa palengke kayo o nasa interior. Sa bus, mapagkakamalan po tayo yan na alam mo na. So, isa pa, yung ating pananalangin ng pag-awit, makikita nyo yan, di ba ang Our Father? Yan ay kinakanta natin. Kasi, para sa aking maliit na natutunan, mas double ang pagtanggap ng Diyos sa ating mga petition panalangin na pinadadaan natin sa pag-awit. Di ba? Sa ating simbahan, sa mga Christians na umaawit din po ng Our Father, di ba? Mayroon yan tono. Alam nyo na po yan. Talagang iba-ibang tono. Napansin ko po yan, pag nasa North po ako, halimbawa, sa mga Ilocanja, ibig sabihin, meron din po silang tono po dyan. Sa Tagalog, meron din po silang tono niyan. Sa Bisaya, Mangyud, meron din po silang mga tonong ganyan. Nakaka-bless. Bakit? Binibigyan natin ng tono yung ating panalangin. To be specific is about our Father. Yan. Pag-aralan po natin yung ating panalangin na yan. Sabi po dito, our Father, pag sinabi mong our Father, is to address God as our Father. Ibig sabihin, ina-address natin na Ama natin siya. Ama, ibig sabihin, our. Pag sinabi pong our Father, hindi lang ho sa iyo yan. Meaning, for those who believe God, for those who are Christians, pag magpe-pray tayo, hindi po my Father, di ba? Our Father. Ibig sabihin, hindi po natin sinusolo ang Diyos. Hindi lang iyo ang Diyos. Ang Diyos po para sa lahat na tumatanggap sa Kanya. Our Father. To address God as our Father is already an act of faith. Mahalaga yan. Sasabihin mo ba, ama mo ba siya? Okay, by faith, ina-address ko ang Panginoon ay ama ko, ay ama natin. By faith po yan. Bakit? Hindi naman natin nakikita ang Diyos. So doon pa lang, sa umpisa pa lang, meron na tayong pananampalataya na tatawagin mo natin talaga ang Ama. So doon pa lang it is already an act of faith. It reflects both our relationship to God and to others. Ibig sabihin yan, mayroon kang relasyon sa Diyos at mayroon kang relasyon sa iba. Bakit po nasabing iba? Kasama mo siya. Our Father, meaning, as Christian, you have a relationship with this God, the Father, and you have the relationship with other Christian, other people. Bakit? Sinasama mo siya. Hindi tayo selfish. Ano pa? Jesus taught His disciples this prayer. Dito, sa gospel na ito, tinuturuan tayo. Tinuturuan ang mga disipulo na ng panalangin na ito on different occasions, sa iba-ibang okasyon. Tingnan niyo po, basahin ko lang po in English po yung gospel na ito. Ito sabi, Jesus said to His disciples, in praying, do not babble like the pagans. Ang ibig sabihin nito, pag magpe-pray ka, hindi ho yung napakaraming salita na pinararating mo sa Diyos. Sapagkat sabi niya, alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan. So ito ho minsan, nami-misinterpret po ito ng mga kapatid natin sa ibang sekta.
Hindi ibig po sabihin ng kasi alam mo kung saan sila pinapansin tayo. It's about the rosary. Paulit-ulit daw tayo. Hindi ho kasi ninyo nalalaman. Pag-aralan nyo muna po ang about rosary before mag-comments po kayo. Ang sinasabi pong Bible ay yung marami kang sinasalita na walang sense. Yung wala naman kung ano-anong sinasabi mo. Ibig sabihin nito, tinutumbok natin ang Panginoon. Ang rosary is arranged po yan as we reverence God and Mama Mary. Hindi ho yan Bible. Hindi yung Bible na Bible is sa wikang Banyaga ay to talk foolishly or too much. Yan ang Bible. Kaya sabi rito, in praying, do not babble like the pagans. Babble prayer. Yung ibig sabihin, to make speech sounds that do not make sense to the hearer. Kahit naman tayong tao Diba, pag meron tayong mga kaibigan, may mga kailangan, diba, nagre-request sa'yo. Cheche, sister, alam mo, ang ganda ng buhok mo, ang ganda ng makeup mo, ang ganda ng, naku talaga, bumata ka ngayon. Ang dami mong sinasabi. Diba, sasabihin natin, mga kapatid, sister, may sadya ka ba? Sabihin mo na kung anong sadya mo. Hindi ba? That is Bible. But ano yan hindi na tama yung sinasabi. Ang dami ng ano. Why not? Direktahan mo lang. Yun ang ibig sabihin dito. Sa Diyos ganyan din. Hindi pwedeng, oh Lord, hindi masamang sumamba ka. Pero may mga katuturang salita ang binabanggit mo sa Panginoon. Yung ginagalang mo ang Panginoon, wino-worship mo ang Panginoon. Hindi yung binobola. Hindi po, ang gusto ng Bible, binobola natin. Hindi natin binobola ang Diyos. Kaya nga, sabi rito, who think that they will be heard because of their many words. Yan, many words. Kaya nga, ina-apply din natin sa atin yan. Sabihin mo, sabihin ng sister, pinagpala ka naman ni Lord. Pwede bang pera muna ako ng 4,500? Hindi ba? Peso o ano pa man? Ganun lang. Hindi yung dami mong binobola mo. Mantangin mo, sasabihin mo, ang ganda, ang puti-puti mo, hindi naman maputi. Ang ganda-ganda mo. Yung normal lang talaga, sakto lang kapatid. Sasabihin natin. Ngayon, kaya do not be like them. Kaya sinasabi niya, huwag kayong tutulad sa kanila. Your Father knows what you need before you ask. Wow! Bago ka pala pumunta sa simbahan, bago ka pala sumamba, bago ka manalangin, mag-start ng prayer natin, God knows already kung anong kailangan natin. Ganyan kabuti ang Diyos, mga kapatid. Kaya kayo dyan, alam ko po, bago matapos ang ating live broadcast, alam ng Diyos ang kailangan po natin. Hindi tayo mabibigo, lalo na pag sinundan nyo ang aral na ito. Ito po, ang sabi po dito, yung sa gospel po, may dalawang occasion po ito. Yung about the Lord's Prayer. Kasi ang topic natin is about the Lord's Prayer. Yung Our Father. Saan po yan? Sabi po dito, and by Luke, ay Matthew 6:9-13, and by Luke 11:2-4. Parehas po yan, yung Our Father po yan. Dalawang okasyon lang. Sa Gospel ni St. Matthew, sa Gospel ni San Lucas, dalawa ho ang sumulat nito. Dalawang okasyon. Because Jesus the Lord gave this prayer to His disciple. Ang sabi nito, it is known as the Lord's Prayer. Yan na ho yan. The Lord's Prayer. At sa sinabi rin po ng mga tertullian, tinawag po itong the summary of the whole gospel. Itong prayer na itinuro ni Jesus, ito yung summary ng buong gospel. Buo. Tingnan nyo, buong gospel, the summary, pinag-isa na ho yung gospel. Bakit? Sabi po yan, sino pong nagsabi nito? Yung mga tertullian. Ang tertullian po ay mga unang Kristiyano, the first Christian to produce an
extensive corpus of Latin Christian literature. Yung manunulat po ito ng literature na ang sabi niya, ang kanyang pananaw dito sa Lord's Prayer ay the summary of the whole gospel. And St. Thomas de Aquinas, ito rin ang sabi. St. Thomas de Aquinas said it is the most perfect of all prayers. Most perfect of all prayers. Mamaya makikita bakit sinabi yun perfect sa lahat ng panalangin. Alam nyo kasi, ito ho ay sa commandments ni Jesus. Diba? Ang utos ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamaan mo sa sarili mo. The Ten Commandments po ay pinaghati. First and the second half. The first half is loving God with all our hearts. Mahalin mo ang Diyos na kilala mo at sinasamba mo. And you cannot love God. Do the second half ng commandments ng Diyos na Ten Commandments, hindi mo yan malalove ang God kung hindi mo rin iibigin ang iyong kapwa. Kaya ito ho ay magparallel po sa Lord's Prayer, yung utos po ng Ten Commandments. Kaya sinasabi niya rito, ito yung pinaka-perfect of all prayers. Sabi naman ng ibang sekta, bakit yung mga Katoliko, ang dami mga panalangin? Ano ho yan? Nobena po yun. Nobena prayer. Hindi naman po masama ho yun. Diba? Nagpe-pray tayo for those people na Kristiyanong pinaglaban si Jesus sa kanyang pananampalataya. Ano pa? Ito yung first half para mas makita natin. The first half of the Lord's Prayer. The first half of Our Father express our faith. Yan. Yung unang sinasabi dito, yung unang half, ito po from 9 to 10. Yun ang first half ng Lord's Prayer. Sa Bible po, sa St. Matthew chapter 6, 9 to 10, yun po ang first half ng prayer. Sabi po dito, expresses our faith sa paanong paraan? By praising God. Yan. Kaya nga, sa Our Father, ito po ay pag-express natin ng our faith by praising God, asking that God's kingdom come and will be done. Ibig sabihin, maghari nawa sa akin, dumating nawa sa akin ang paghahari ng Diyos at mangyari nawa ang aking kahiling. Pag sabing maghari sa akin ang kingdom ng Diyos, it is how you accept the Word of God in our life. Pag tinanggap niyo po ang Word of God ng Panginoon, ay sumasa atin ang Panginoon. So, ibig sabihin niya, tinanggap natin ang God's kingdom. Kaya anong sabi po doon sa wikang banyaga? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Pag sabing hallowed, you worship, sinasamba mo. Kaya nga, pinipraise mo yung Diyos. Hindi bola, hindi binobola. Kundi pinipraise mo siya kung sino siya. Diba? Grabe tayong mag-address sa Kanya. Panginoon, mabuti kang Diyos. Glory to God. Hallelujah, glory to God. When we worship that in praising song. Ganyan tayo. Ganun na ho yan. Ang laman po niyan. Pag sinabi kasing hallowed be thy name. Ibig sabihin niyan, ganyan ka sumamba sa Diyos na ito. Pangalan ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Brother Mike, ingatan yung salitang El Shaddai. Bakit? Kinakailangan natin ingatan. Sabi po dito, Jesus says that the first thing to do is to honor. Yan ang dapat. Igalang ang Diyos nating sinasamba. And to praise God, who is the Father of us all. Father natin lahat. Hindi mo lang ho siya Father.
Hindi ka nag-iisa. Marami tayong tumatawag sa Kanya ng Our Father. Kaya nga, may honor tayo. Kaya nga, pagsisimba tayo, maayos tayong manamit. Kaya lagi ko itong sinasabi, sa simbahan, naglagay ho sila ng mga dress code. Tama po ba, mga kapatid? Kaya kayo ho na aming mga kapatiran, mga nanonood ngayon na mga Kristiyano, we should reverence, we should honor our God. Meron po nakalagay ho sa simbahan na mga kung anong dapat damit natin isusuot. That is one way of honoring God. Diba? Kasi ganun eh. Sasamba ka sa Diyos, hindi maganda ang damit mo. Sasabihin naman po ng mga pilosopo, sasabihin nila, oh brother naman, diba may sinabi ang Biblia? Sabi ng Biblia, hindi naman sa panlabas na anyo tumitingin ang Diyos, kundi sa pangloob. Eh kapatid naman, tama po kayo. Pero tingnan nyo naman, maayos ba ang loob natin kung ang labas natin di maayos? Kayo pong sumagot niya. Tama kayo. Ang Diyos tumitingin sa pangloob ng tao, hindi sa panglabas. Abay kapatid, yun ang sabi ng Biblia. Eh, ano naman maging aayos ang loob natin, yung labas nga natin ay hindi maayos. That is an external observation for us being Christian. Kung ikaw at ako, sasamba ako sa Diyos, nakapang-basketball ako, naka-sleeveless ako, that is not an honoring. That is disrespect to our God. Kaya nga itinuturo ito sa atin ng Panginoon sa first half pa lang. We have to honor and praise God. Maganda naman kasi magpuri ka, maayos ang panglabas mo, maayos ang pangloob mo. Mas magandang kompleto. Oo nga, maganda ang loob mo, hindi maganda ang labas mo, edi incomplete, kapatid kong minamahal. Kaya sa first half, dapat yun. Okay, we belong to God. Pag sabi kasi, Our Father, wow, kapamilya ka. Anak ka ng Diyos. Bakit? Sinamba mo siya. We belong to God. We must show reverence. Yan. We must show reverence and respect to God's name. Itong kadagdag pa rito, na ibig sabihin yan, kung iginagalang natin ang Panginoon, ay nirerespeto natin ang Panginoon, ang pangalan ng Diyos, hindi natin dapat ginagamit ang kanyang pangalan sa hindi mabuti. Not using it in vain. Kaya nga, si Brother Mike, inagbabawalan ng magsuot ka ng t-shirt ng El Shaddai kung hindi maayos ang iyong ginagawa. Mantakin niya naman po. Nagtuturo tayo ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Nakasuot ka ng ang laking El Shaddai. Nakapila ka sa Mark 6. Oh. We are not respecting our God for using that t-shirt. Meron ako napanood sa YouTube. Bumaril siya ng tao na hinold up niya, pinatay niya. Alam mo, namatay na ngayon yun, yung binaril niya. Tingnan mo nung bumaril siya, nakasuot siya ng damit na may imahin ng ating inang Birhen. Oh, Mama Mary is the mother of God, the mother of Jesus. Pero tingnan mo, nagamit. Kaya ingatan po natin yan. Kaya dyan sa Our Father na yan, kompleto po dyan. Hindi lang inaanan, hindi lang iginagalang natin, kundi dapat yung mga bagay na yan, kung sinusuot mo yan, dapat nagre-rema sa'yo. Susuot ka ng, di ba, mayroon tayong binili? Yung anniversary, mayroon tayong binili. Be happy. Susuot ka yan, nakasimangot ka. Be happy. Don't worry. Be happy. Tapos kausap ka ng isang Kristiyano, galit na galit ka, nagsuot ka pa ng don't worry, be happy. El Shaddai, don't worry, be happy. Ingatan po natin yan.
I am not saying we are perfect person, perfect Christians. Pero see to it, pag sinuot mo yan, ramdam mo ang pangalan ng Diyos, ramdam mo ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Andyan sa katawan mo, nakadikit. Meron nga akong alam yan eh. Alam nyo, nung 1998, when I was here in Hong Kong, meron pong isang lady worker na may suot hong kwintas. Yung kwintas po niya ay may signs ng mangkukulam. Alam niyo ba? Ano nangyari po doon? Nakita ko ang mukha niya parang butas-butas. Tinanong ko siya, sabi niya, alam mo, Brad, hindi naman ako ganito. Maganda ako eh. Ngayon pumangit ako. Bakit anong nangyari ka ako siya? May naalala lang po ako kapatid Brad na kaibigan ko. Yung kaibigan ko kasi, best friend ko siya. Ang nangyari kapatid, nabaling sa akin ang pagmamahal nung best friend ko, nung lalaki. So sa galit sa akin, hindi niya ako pinansin. Pero meron siya akong natandaan, itong suot-suot ko to, ibinigay niya sa akin. Ganun ba? Sabi ko. Ibig sabihin niyan, iyan kung isuot-suot mo, mayroon po yan ng kapangyarihan. Na yung mangkukulam, pwede kang ikulam yan. Dahil yung suot mo ay signs ng mangkukulam yan. Ibig sabihin, nagkakaroon ng contact point ang evil sa katawan mo kasi nakadikit yan. Kapatid, ipipray natin yan, tatanggalin mo yan, isurrender mo yan, ibaon mo yan, and then, I guarantee, mawawala ka ako yun. After 1 week, makinis na ho. Bakit? Suot niya yung mga bagay na yun. So, dapat isuot mo yung mga bagay na para sa Diyos. Para ang protection ng Diyos ay hindi ka maano. We can use the word of God for good, for worshiping, for reverence, not in vain. Kaya ingatan niyo po yan. Our burning aspiration, nagpe-pray tayo, di ba? Nag-aalab talaga tayo. Hindi tayo pwedeng mag-pray na parang walang kalatoy-latoy lang. Ito na experience ko ho yan. Pagpagod na kasi, wala na ang pagpagod na. Kasi pagod tayo. Kayong nasa dito sa Hong Kong, di ba pagod na kayo? May mga times na tinatamad na tayong mag-pray, di ba? Kaya nga, maski sign of the cross ay ano tayo? Yung sign of the cross ay iba na, di ba? Parang tingnan niyo po ako ngayon, kayo mga nandyan, di ba? Pag nag-sign of the cross tayo, ganito lang Walang kalatoy-latoy po yan. Hindi ma-feel ng Diyos. Sa sign of the cross pa lang, hindi ma-feel na you are sincere. You have a burning desire to pray for Him. Bakit? Cross pa lang, wala ka na. Kaya sa Katoliko, hindi kami takot mag-sign of the cross. Kayo po mga takot, wag na ho kayo matakot. Kasi ang sign of the cross is reverence yan. At acknowledging the Father, the Son, and the Holy Spirit. Makikita ka ng Diyos, wow, madamdamin itong anak kong ito. Anak ko talaga ito. Kasi ang mga anak sa labas, hindi ganyan manalangin. Ganun lang. Pag malaking problema, malaking cross. Pag maliit, ganun lang. Pag antok na, ganun na lang. Kapatid, our burning aspiration is to be with God and to reach God's kingdom. Marireach ba natin ang God's kingdom? Kung magpe-pray ka, ganun lang. Lord, maraming salamat po. Antok na ako, tulog na ako. Ganun sila, di ba ang mangyayari doon? Hindi mo marireach ang kingdom. You cannot reach the kingdom of God. Kaya, ano sabi po dito sa 10? Ulitin po natin sa first half. Sa verse 10. Sabi dito, Thy kingdom come, Thy will be done. Ibig sabihin, yung kalooban ng Diyos hindi mangyayari sa atin if the kingdom of God is not in us. Hindi natin nare-reach yung kingdom of ng God. Hindi mangyayari yung kalooban ng Diyos sa atin. Ang mangyayari, kalooban pa rin natin ang mangyayari. Bakit? Hindi natin nare-reach. Hindi natin, wala tayong burning desire or inspiration as we pray to God.
Amen. Kaya nga, kapatid, kaya nga sa kanta, dibdiban din yan. You are praying, you're praising to God, di ba? Kakanta ka, walang buhay. Kakanta ka. Mantakin mo, kakanta ka. This is my desire. Oh, this is my desire. Iba yung, this is my desire, my feelings. You can reach the kingdom of God. Bakit? Yung feeling, yung faith mo, kapatid. Kaya, grabe itong turong ito. Akala natin, sa totoo lang, nung ako'y bago-bago, memorize ko lang yan. Kahit pumikit ako, memorize ko yan. Pero hindi ko naiintindihan ang Lord's Prayer. Mantakin mo, sinasabi ni Saint Thomas of Aquinas, the most perfect of all prayers. Perfect. Tapos perfect eh. Pag manalangin ta, wala. Kaya, isipin natin kapatid. We are to pray that God's will be known, accepted, and followed. Isa-isayin natin. Kasi sabi niya, di ba? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya nga may turo ang Biblia, ito makinig ko kaya. Sabi ng Biblia, kung anuman ang pagkaisahan natin sa lupa, pagkakaisahan ng Diyos sa langit. Wow, ganda. Kung anuman ipagbawal natin sa lupa, ipagbabawal ng Diyos sa langit. Wow, galing. So you can pray. Ano? Lord, sabi niya, magpe-pray ka. Sasabihin mo, sa ngalan ni Jesus. Sabi mo, Lord, ito, when you pray pala, ito ang isa sa mga maliit ko natutunan. Ibalik mo kay Lord what is in the gospel, what is in the scripture. Lord, ang sabi mo sa ebanghelyo, anuman ang aming pagkaisahan sa lupa, pagkakaisahan mo sa langit. Anuman ipagbawalan natin sa lupa, pagbabawalan mo sa langit. Kaya pwede mo sabihin, Lord, sinabi mo ito, kaya nagkakaisa kami, Panginoon, dahil sinabi mo na anuman ang aming pagkaisa ay pagkaisa mo sa langit. Nagkakaisa na po kami, Panginoon. Sa next week na po ay sasamba na kami sa simbahan katoliko. Yun ang gagawin namin. At sasabihin mo rin sa Biblia, sa panalangin, anuman ipagbawal namin dito sa lupa, ipagbawal mo sa langit. Of course, we have our faith na ipagbawal mo sa langit. Na mga virus na yan, wala na. Amen? Why? That is your promise, Panginoon. Yun ang prayer natin. Huwag niyo matakot. Walang mga anak ng Diyos na natatakot. Hindi natin siya tinitest. Na anak ako ng Diyos, hindi na ako maglalagay ng ano. Hindi ho ibig sabihin ganun. Meaning, what is happening here on earth, huwag natin yan tingnan. Tingnan natin may magagawa ang Diyos sa ating buhay. Kaya, tingnan mo, ulitin ko yung isa, we are to pray that God's will be known. Malaman natin ang kalooban ng Diyos. Example uli. Lord, gusto ko, Lord, sa ibang bansa. Pero kung gusto mo ko, Lord, dito sa Hong Kong, mangyari nawa ang kalooban. When you pray ganyan, when you ask a petition, sabihin mo kung anong gusto mo sa Diyos. Pero dun sa huli, sabihin mo, ngunit kalooban mo ang masunod. Brother Ed, saan ba yan pattern? Oh, sa Gethsemane. Yung prayer niya, mismong si Jesus nag-pray. Ama ko, kung pwede sana, alisin mo ang saro ng paghihirap kong ito. Why? Because He is, during the time, sa panalangin niya, human po siya, human. Kaya nga, address niya, Ama. Kasi human siya during the time. Human, Lord, ngunit, kalooban mo ang masunod. Hindi po ako. So, as we pray, ganun dapat. Dapat, alam natin kung ang kalooban Diyos, para kung anuman mangyari sa'yo, hindi ka nagtatampo sa Diyos. Sabi natin, lagi naman ako, Lord, nag-El Shaddai. Lingkod pa nga ako. Laki po ko pa nga magbigay ng love offering. Nagbibigay pa nga ako sa mga choir doon sa St. Joseph.
binibigyan ko pa yung preacher, pero bakit hindi sa akin nangyari ang mga bagay na hinihingi ko sa iyo? Di ba sabi mo, Lord, kung anong hingin ko, ipagkakalob mo. Yes, tama. Pero nakakalimutan natin yung huli. But your will be done. Amen. Parang ako, prayer ko dito. Kung you can use me, Lord, but your will be done. Kung hanggang kailan ako rito. Hindi ko pa alam kung hanggang kailan ako rito. But I always pray, If you will stay me here, Lord, I will serve you with all I can na aral na ibinigay mo sa akin. But your will be done pa rin. Kasi pag maganyan ka, pag your will be done, kung kalooban ng Diyos, may mabuting gagawin sa iyo ang Diyos para sa iyo. Ito, tayo lumayo mga kapatid ko minamahal. Huwag tayong lumayo kasi alam nyo, ano yan eh. Alam nyo, lalo na sa pag-ibig, nako, tuturuan tayo ng Diyos yan. Lord, meron po ditong 3 manliligaw ko. Yung isa, mayaman, pero tanda na. Yung isa naman, sakto lang, pogi, masipag naman, pero hindi siya Kristiyano. Yung isa dito naman, hindi siya pogi, pero maka-Diyos eh. May hanap buhay naman. Of course, kapatid, huwag kayong magdi-deny. Kung ikaw masusunod, meron kang gusto. Nasa sa'yo yan. If you are needing money, of course, eto na ako. May pera. Pwede ko dito kasi kailangan ng pamilya namin pera. Kailangan ko. Kaya ito na lang ang pagtsatsagaan ko. Dito na. Pogi. Wala nga. Ganun. Pogi niya eh, pero pag ikaw naman ang gusto mo is parang pang-display. Ay, ito na pang-display ito eh. Pogi. Mahal artistahin. Parang si Yorme. Hindi ito ha. Lahat yun ay ire-respeto ng Diyos yan. Why? Sasabihin, Brad, ganun ba? Yes, because si Lord, binigyan ka ng buhay, pero yung will natin, malaya kang piliin mo kung anong gusto mo. Pero laging pinapaalala ng Diyos, pag itong ginusto mo, itong mangyayari sa'yo. Pag itong ginusto mo, itong mangyayari sa'yo mabuti. Hindi ang Diyos hindi siya nagpapabayang aralin tayo ng Diyos. Kaya dapat sa aral sa Lord's Prayer na ito, dapat alamin natin ang kalooban ng Diyos ay sundin natin. Model, si Christ. Di ba? Doon pa rin siya because the plano ng Ama is maghirap siya, mamatay at muling mabuhay para maganap ang history of salvation, the history of mankind, yung salvation ng mga tao. Kasi your will be done. Kayo po may mga kapatid ko dito sa Hong Kong, sa ibang bansa na nagtatrabaho, ito yung pinaka-the best na panalangin. Alamin natin, lagi sa huli, kahit sumulat ka na ng 100 prayer request, ilagay mo sa dulo, but Lord, your will be done. Kung ano ang gusto mo, yun ang susundin ko. Bakit? Follow. Sabi dito, God's will be known, accepted, and followed. Tinanggap mo ang kalooban ng Diyos at sinunod mo. Okay, doon na tayo, mga kapatid, the second half of the Lord's Prayer. Ano yung second half? Basahin ko ulit kapatid. The second half of the Lord's Prayer. So, 11. Give us this day our daily bread. Tapos, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Eto, the second half is a faith-filled prayer of petition. The second half of the Lord's Prayer is, ito po yung faith-filled, punong-puno ng pananampalataya sa ating mga hinihingi. Ibig sabihin yan, puno ka na yung hinihingi natin ay ibibigay ng Diyos. Kasi mananalangin ka, pupunta ka sa simbahan, nagdo-doubt ka, ay wag ka na lang pumunta. But I assure you na itong second half ng prayer ng Lord's Prayer is dapat ma-develop ang
faith natin. Not only faith, but spirit-filled faith. Pag sabing spirit-filled faith, faith comes from the Word of God. Bakit? Romans 10:17. Ang pananampalataya ay nakukuha natin sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi pakikinig ng mga tao. Pakikinig ng salita. Kaya nga, spirit-filled faith. Yan ang ibig sabihin niyan. Bakit? Ang salita ng Diyos ay punong-puno ng Espiritu Santo. Spirit ng Diyos. Kaya dapat yun ang atin. Tapos, pag sinabing give us this day, one may even draw a parallelism between the parts of the Lord's Prayer and two basic commandments to love God and neighbor. Sinabi ko to kanina, parallelism. Okay. Ibig sabihin, parehas doon sa yung Lord's Prayer sa 10 Commandments. Bakit? Sabi dito, between parts of the Lord's Prayer and two basic commandments to love God and neighbor. Sunod. The second thing is to accept, ito na, to accept being, sa pananalangin, we should accept our limitation and recognize our constant need for God. Kaya bakit daily bread? Para araw-araw ka manalangin. Kasi pag ibinigay siya yung pang-isang buwan, baka hindi na ako kayo manalangin. Okay na ako, pinagpala na akong pang-isang buwan na biyaya. So kahit na paisi-isi na ako. Bakit ganon? Yun ang ibig sabihin niya. Gusto kasi ng Diyos, hindi siya madamot, lahat kaya niyang ibigay. Pero ang sinabi, give us this day, yung araw na ito, yung ating hinihingi. Pwede ka naman, yung Lord, para sa pamilya ko, it's okay. Pero lagi mong tandaan yan, yung salitang, give us this day. The second thing is to accept our limitation. Nililimitahan natin. And recognize our constant need for God. Na ibig sabihin yan, araw-araw talaga, kailangan mo ang Diyos. Bakit? Kaya tingnan natin mga kapatid. Obserbahan natin sa sarili. Bakit kaya ngayon pinagpala ko ngayon? Hindi. Bakit kaya noon wala akong problema? Ngayon may problema ako. All those things are pinahintulot para mayroon kang oras na dumulog sa Kanya. May oras kang lumapit sa Kanya. Hindi kung saan-saan. Wala kang pera. Saan kailan kaya dadaan yung Bombay para makautang ako? O diba? Bakit di ka kay Lord pumunta? Lord, kailangan ko po ito eh. Kailangan ng mga anak ko to. Kaya ang dami dito sa Hong Kong ha. Huwag mo magagalit ha. Ang dami ko na gusto na magpakamatay. Bakit? Puno ng utang. May utang sa bangko, may utang sa mga kapatiran, kaya nagtatago na, hindi na pumupunta sa gawain, pumupunta lang sa plat para panalangin. Sabi ko, gusto mo sis, makalaya. Huwag ka namang utang kasi. Ano ka ako nangyari? Kasi Brad, siyempre, nangailangan magulang ko, nagbigay ako. Nangailangan ng mga kapatid ko, nagbigay ako. Nangailangan mga anak ko, nagbigay ako. Nangailangan ng mga kapitbahay ko, nagbigay ako. Kamag-anak ko, nagbigay ako. Ang tanong, anong ginagawa mo? Utang. Utang dito. Utang doon. Para maibigay ko yung pangangailangan. Sometimes, tinuturuan natin sila maging tamad. Sorry po It is not bad na sabihin niyo, hindi masama na tumanggi ka rin minsan. Sometimes, nagtuturo tayo maging tamad sa kanila kasi lahat ng hiningi nila, binibigyan sa kanya. Turuan sila mangisda, hindi lang turuan mga bagay. Teach them. You have the wisdom. Turuan mo sila kung paano sila magkapera. Kaya, matuto silang humingi sa Diyos. Kasi alam na kasing mayroon kapatid sa ibang bansa, doon na lang siya nakafocus. Wala nang prayer sa Panginoon. Hindi na nagsisimba. Bakit? May inaasahan sa kapatid. Turuan natin sila lumapit sa Diyos na sila rin mismo humingi sa Panginoon. Hindi madamot ang Diyos. Di tulad ng tao, madamot ang tao. Humingi ka ng 1, 2, 3. Ibibigay yung pang-4. Hindi na. Bakit? Ganyan ang ibang tao. But our God, our daily needs, bibigay yan.
Huwag ka kasing humingi ng ganito eh. Lord, pahingi ako ng kotse. Dahil tatapatan ko tong kapitbahay ko, babanggaan ko yan mga yan. Ang yabang nila. Huwag ganun. Ano lang kailangan mo? Kunin mo yan, kapatid. Recognize our constant need for God. We humbly pray. Ito, we humbly pray for daily sustenance. Ngayon, bukas, pag nagpe-pray ako, Lord, sabi ko, ito na naman po ako, Lord. Magpe-preach pa ako. Tulungan mo po ako. Ikaw ang makita. Ikaw ang mangusap ngayon. Hindi ako nagpe-pray. Mga susunod pa. Para matuto akong daily lumalapit ako sa Kanya. Di ba, kapatid? Di ba ganun din kayo? Alam mo yan. Kahit yung katabi mong kasama mo sa club, turuan mo yan, kapatid. Para hindi kayo mag-away dalawa. Amen. We humbly pray for daily sustenance. Lord, sasabihin mo, Lord, umaga na naman po, Lord. Turuan mo kami. Bigay mo muli sa amin ang aming kakanin, araw-araw. At yung gagamitin po namin, at sa kakailangan ng mga anak ko doon sa Pilipinas, iyan mo sa akin. Ibibigay po ng Diyos yan. Hindi siya madama. Ang bottom line dito is, para every day we will pray to Him. Kasi pag ibinigay na lahat, kampante na, ganyan ho, ang ilan sa atin. I am not saying all of us ganito. Buti kung Kristiyano ka na, you know, you understand the will of God, the Word of God, with yan. Pero sa mga taong hihingi ka, yung iba nga Lord, patamain mo po ako ng waiting. Tapos wala na, kasi yun lang. Kapatid, we humbly. Kung ano lang, tanggapin mo. Binigyan ka ng 1 buwan, okay lang. Binigyan ka ng sahod mo ng, okay lang, Lord. Alam ko po, susunod, malaki niya. Tingnan mo, may kasabihan. Kung nagpapasalamat tayo sa maliit, narinig ko po yan. Hindi yan galing sa akin. May mga nagsasabi, alam nyo, pag nagpasalamat kayo sa maliit na bagay, marinig niya ng Diyos yan. Lalong sa susunod, mas malaking bagay yan. Kaya we humbly pray to God. Huwag tinanggap mo. Bakit ito lang? 4,000 lang. Magpasalamat ka na kasi doon. Para sa susunod, lalakihan niya ng sahod natin. Last. Second to the last. Ito. Kasama to sa second half. We ask God to forgive our sins and teach us to forgive others. Tingnan nyo. Humihingi tayo ng tawad sa Diyos, pero hindi naman natin ginagawang magpatawad sa iba. Kaya minsan, sabi ko nga, parang hindi natin pinakikinggan yung kakanta tayo sa simbahan, nakahawak pa ng kamay. Sa totoo lang, mayroon akong napapansin yan. No? Ako, pansinin ko po yan. Magkasama sa gawain. Pag magkakanta na ng Our Father, umaalis dun sa katabi. Kasi alam niya na hindi niya magagawang sumunod na patawarin yung katabi niya. Ako ho, kung may mali pa ako, patawarin niyo ako ha. Para naman pag ako'y lumipat na ng ibang bansa, wala kayong galit sa akin. Kasi sa totoo lang, the problem of the preachers na na-encounter namin, may mga taong pag natatamaan, nagagalit sa amin. Mahal namin po kayo, sis, brother. I am just sharing what I have learned from the gospel. Pero wala ho akong pinatutungkulan kung sino po kayo. Ibig sabihin dito, kaya nga, huwag nyo lang banggitin. Diba? May kanta tayo, diba? Tulad ng pagpapatap saan sa nagkasala sa amin. O, diba? Pero, hindi mo naman ginagawa. So, ibig sabihin, in the eyes of God, sa harap ng Diyos, andun siya eh. Bakit? When 2 or 3 are gathered in my name, I am, sabi ni Lord, I am on the midst of them. Andun siya. Sasabihin mo, patawarin mo kami, Lord.
sa aming mga sala, tulad po ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Gawin niyo po. Gawin niyo po yan. Kasi yan ay parallel doon po sa Ten Commandments. Itong Our Father na ito. Kaya nga sinabing the best. Diba? The summary of the whole gospel. The most perfect of all prayers. Kasi kay Lord yan eh. Kaya nga, we ask God to forgive our sins and teach us to forgive others. Teach us, tulungan tayo. Lord, tulungan mo kami, Lord, na makalaya. Ako nga, sinasabi ko to sa preaching ko, naku, 1 taon, hindi ko mapatawad yung kapatid ko. Kaya hindi ako makapag-preach ng forgiveness. Dahil sa ginawa sa akin. Pero salamat sa Diyos. Natuto akong kahit papano magpatawad. And last is to deliver us from evil. Diba? Ibig sabihin, makalaya tayo sa kasalanan. Para sa lahat ng gawa ng kaaway. So kapatid ko minamahal, sa aral na ito, salamat sa Diyos sapagkat tinuruan tayo about the Lord's Prayer. Pinarinig ko sa inyo, sa maliit kong natutunan, ibahagi ko sa inyo. Let's put it into practice. Mga kapatid, minamahal. Ang tinutukoy dito ng Panginoon, gusto kong iwan sa inyo ito. Being Christian, being believers of Christ, make it a point to pray. Ibig sabihin yan, lagi tayong manalangin. Even when you are tired and busy. Make it a point, lagi tayong manalangin. At iiwan ko sa inyo ang sinabi ko ng Isaiah 59 verse 1 and 2. Kasi meron akong nakausap niyan, nananalangin naman ako. Bakit ako binibigyan ng anak? Nananalangin naman ako. Bakit ganito? Isaiah 59. Iwan ko sa inyo to. Isaiah 59 verse 1 and 2. Sabi po doon, hindi ako bingi para hindi ko madinig ang inyong mga daing o panalangin. Ngunit sala mo. Sabi ng Bible hindi ako nagsasabi noon Hindi ako nagsasabi, sabi ng Biblia, ngunit sala mo natin kung bakit di kita marinig. So church, iwan ko po sa inyo ito na mahalaga ho ang panalangin. At the best na panalangin is the Lord's Prayer. Kayo po dyan sa inyong mga tahanan, taas niyo po ang mga prayer request nyo dyan. At pagdating po ng gawain, dalhin niyo po yan. Kapag napasyal kayo sa flat, dalhin niyo po yan. Maging mga tithes po ninyo, dalhin niyo po yan dito para tanggapin ng Panginoon ang mga biyaya natin. Panginoon, nagpapasalamat kami una sa lahat sapagkat muli mo kaming tinuruan kung paano kami tamang panalangin. Na ikaw ay samba namin, tanggapin ang mga salita mo. Matuto kaming magpatawad sa aming kapwa. Panginoon, tulad ng sinabi mo sa Isaiah, kaya pala, hindi kami marinig ninyo dahil sa aming mga sala. Kaya hiningi namin, Panginoon, sa oras sa panahon ng Kwaresma, Semana Santa. Muli mo kaming patawarin sa mga nagawa naming kasalanan. Linisin mo kaming ganap for our sins para naman, Panginoon, bawat kahilingan namin ay matanggap namin. Matanggap namin ang kahilingan nito not for only for us but also for other people who are in needs, Panginoon. Bless our families. Bless our job, mga trabaho namin sa ibang bansa, dito sa Hong Kong, sa Pilipinas. Bless mo po ang aming pamilya. Bless mo po ang mga lingkod mo, O Diyos, ang mga kaparian, lahat, Ama, na naglilingkod sa iyo. Bless mo po kami. Panginoon, dalangin ko ang lahat ng kanilang isinulat po dyan sa prayer request na yan. Ay inaangkin po namin, ito'y tinugon mo na po sa ngalan ni Jesus. Kaya, Ama, muli ibinabalik namin sa iyo ang aming mapurit pasalamat. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Dasalin po natin ang awit na magtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan
at nananatili sa kanilang iyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mo't katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililitas niya sa panganib sa upang nabitan. At kahit anuman mabigat na salo, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kanila niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa namang bagay. Maging sa gagawing bilang pagluso pagsapit ng araw. Ni isa na pa ang darating na salot pagagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang binapatay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y namamasid at sa iyong panonood di iyong mamamasdan. Yaong masasama ay pinakikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tapat at sanggalang, at ang pinilit mong mag-iingat sa iyo kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susugurin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayot ka silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang kapakan mo ang mga leon aas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente layong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tao ako'y kikinanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamaan at kung may lahi ay sasakluluhan. Aking iniligtas at ang bawat isa'y parangalan. Sila'y bibigyan ko gagantipalaan na mahabang buhay, at nakatitiyak ang tatamoy na'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring mapadala ako ng mga balang upang salantain ang lupay nito. Maaaring mapagalapin ko sa aking bayan ng salo. Nguli sa sandali ang bayan nito na aking pinili ay makumbababa. Manalangin, hanapin ako ang talikdan ng kanilang kasamahan. Diligin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen.